ombudsman ay nadamay na sa awayan o sa sigalot, sa patot sa dahan patungkol sa impeachment trial. Naku, at mukhang ang ombudsman nga ngayon ang nagiging puntirya. Oo. Sa halip na matuwa, ang iba teka lang, para mali ang ginawa ng ombudsman na yan. Naku po. Oh. Ano ba yan, ha? Ano ba yung sinasabi natin na ginawa ng ombudsman, Nelson? Matatandaan nyo, di ba, nagkaroon ng investigasyon ang House, ha? House Committee on Good Government. Oo. Sa pangunguna po ni Congressman Joel Chua. Ayun. Yan. At yung kanilang rekomendasyon, nilabas pa nila, binalita Yes, pa. oh. Ang kanilang rekomendasyon, kasuhan si BP Sara. Yes. Dahil sa mga mga confidential fund. Yes. Diba? Kasi yun ang natuklasan ng kanilang pagdinig Oo. ng Blue Ribbon Committee. Ibinigay Good nila Government ngayon, Committee pala. ibinigay nila ngayon sa ombudsman yung Yes. kopya ng kanilang rekomendasyon. Ang ginawa ng ombudsman, natural. Binigyan mo kami ng kaso, Oo. dapat makuha namin na magkabilang panig. Yun na nga. Kaya inuutos ho ng ombudsman kay Vice President Sara Duterte at sa iba pang opisyal ng DepEd at Office of the Vice President na sagutin. Oh. Yun naman pala. Sagutin yung kasong inihain ng House of Representatives sa ombudsman. Oh, umakto lang pala naman ang ombudsman doon sa kanilang ipinadalang complaint. Oo. Bakit kaya parang iba ang tingin ng mga ilang mababatas? Sandali, tingnan natin. Ha? Oo. Kasi ang rekomendasyon nga ho ng House of Representatives, nagkaroon ho ng maling paggamit ng confidential funds Yes. ng Office of the Vice President, pati na ng DepEd. Yun ang paratang, ha? Oo. Yun daw ang rekomendasyon mga nila. paglabag. Oo. Kasuhan. Oo. At dahil dito, siyempre, ang ombudsman hindi naman pwedeng mag-file ng kaso nang hindi mo dinidinig yung kabilang panig, di ba? Okay. Oo. Kaya sila ay binibigyan ng pagkakataon, 10 araw binigay ng ombudsman for the Vice President and others to file counter affidavits. Okay. At kailangan din magsumite ng affidavit ng mga testigo kung meron man at mga Oo. dokumento. Oh. Hindi daw po ito tatanggap ng anumang motion to dismiss o motion for bill of particulars. Okay. Sabihin tatanungin mo pa kung ano ba yung mga kasong yan. Hindi muna. Oho. Magpaliwanag ka muna tungkol sa akusasyon. Ito ang nakapagtataka. Yan. Sabi naman, gumawa na kami. Tapos ngayon, bakit parang nagtataka pa kayo? Di ba dapat lang yan? Ito ang nakagugulat. Oh. Ang sabi po ng mismong gumawa ng rekomendasyon na kasuhan ang Vice President at iba pa, Kung Joel Chua. si Joel Chua, Oho. ang sabi niya, tingnan natin anong sinabi niya. Ayan, sinasabi. Well, masasabi po natin na na-surprise din kami. Dahil sa ganitong sitwasyon, maalala ko nga po kasi ito pong ating Vice President ay impeachable officers. So nakalagay po dun sa kanilang, ang pagkakaalam ko po, doon po sa kanilang mandato ay dapat antayin muna yung maging resulta ng impeachment bago ma-file yung mga kaakibat na kung sakasakaling mai-impeach yung Vice Presidente, saka pa lamang. So, may ipa-file yung mga iba pang mga charges, no? Kaya medyo na-surpresa rin kami sa bilis ng trabaho ng ating ombudsman. But just the same, ito po'y wini-welcome namin at kami ay makikipag-cooperate fully. Ayun. So, di ba? pinaguhugutan niya. Tama, kami ang naghain sa inyo ng mga reklamong ito. Sinumitin namin sa inyo. At meron kang rekomendasyong kasuhan. Oho. Oo. Pero parang ang bilis naman niya. May impeachment case Nakalagay ito forthwith. Hindi ba immediately ang nakalagay? At saka immediate. Oo. Alam niyo mga kababayan, dalawang bagay sa ombudsman, Jen. Oo. Ang reklamo talaga mabagal. Oh. Di ba? Meron pang ang akusasyon dyan na kapag nag-file ka ng kaso sa ombudsman, may nagbabayad ng parking fee.
Para hindi umusad yung kaso. Oo. Yes. Ano ibig sabihin nun? Daw. Babayaran mo Oo. para wag mo munang dinggin yan. Ha? Tanggapin lang yung kaso. Okay lang, Oo, tinanggap. Okay na, andyan lang. Oo. Tapos upuan nyo na muna. Yan. Ilagay nyo doon sa pinakailalim. Nakaparada. Oo, nakaparada. At kada parada niyan, siyempre, bawat araw, pumapatak ang metro, may Oo. paradahan eh. So yun na may bayad. Daw, yan yan ay paratang lang. Di ba, ano, di ba? Oh, yes. Oh. Eto naman, nabibilisan sila. Oho. Kasi nga naman daw, dapat tinanggap lang nila. Oh. Kasi dapat daw palaan niya daw, sabi batay sa pahayag ni Kong Joel Chua, dapat niya hinintay ng ombudsman na matapos Matapos yung impeachment. impeachment. Bawal ba? Oho. Hindi naman bawal kasi pag hihingan mo muna ng di ba? Tugon, di ba? Alam mo ba kung bakit hindi naman natin sabing natatakot kasi sabi niya welcome eh. Oo. Pero alam niyo ba kung bakit ano man tawag doon? Parang half-hearted. Okay, oo. Parang hindi nila gusto, ha? Yung ginawa ng Na ombudsman. masyadong mabilis. Oo. Ikaw, anong hula mo? Bakit parang ayaw niyang dinggin muna ng ombudsman itong kasong ito? Gusto nila tapusin muna yung impeachment? O kasi baka sabihin ng ano dyan, may dinidinig niyang usapin ng ombudsman eh. Oo. Di wag muna natin patuloyin itong impeachment. Unahin natin ang ombudsman. Baka ganun ang gawin. Di ba? Hindi ganyan. Mas malalim ito dyan. At ito, nabanggit na natin dati. Oo, ano to? Anong punto ito? Halimbawa, At sumasabay naman ang ombudsman sa investigasyon. Oho. Kasi mga papel lang naman ito. Wala Oo. namang ipapatawag na... Hindi naman naghihiring ang ombudsman. documents lang ito eh. Oo. At pagkatapos ng kanyang pagsisiyasat, ay sinabi ng ombudsman na ano ba naman tong kasong ipinapile nyo? Naku po. Walang probable cause ito. Hindi ito tatayo sa korte. Naku po. Dismiss ito. Naku po. Ano mangyayari sa impeachment? Oo nga, no? Kung magkaiba, no? Oo. Kasi para sa mga mambabatas, hindi, apakatibay ng ebidensya. Sinasabi Oo. nila, di ba? Oo. Tapos, Tapos sasabihin ng ombudsman, teka lang, wala itong mga batayan. walang basihan Walang basihan ito. sa batas. Oo. Hindi ito tatayo. Therefore, Oo. dismiss ito. Walang probable cause para ituloy ang kaso. Kaya pala ganun ang reaction ng mga kongresista. Ngayon, Jen, ang Oo. tanong naman dito ay ganito. Kung matibay ang ebidensya ninyo, bakit kayo nangangamba dun sa senaryo na yon? Kasi sa ombudsman, Nelson, alam mo naman, ang impeachment trial, may halong drama yan eh. Oo. Di ba? May konting Tama. ano yan. Tama. Gaya sa mga naunang impeachment. Yun ang sinasabi natin. Sa ombudsman, wala yan. Kino-compare na nga natin yung kay Oo. Justice Corona, di ba? Oo. Na si Justice Corona, guilty sa impeachment Oo. trial, pero pinawalang sala sa korte. Yes. Dahil hindi naman katanggap-tanggap yung mga ebidensya at walang batayan sa batas. Yun ang masakit na Diba? katotohanan. Dahil sabi ng Supreme Court pa nga noon, SAL-N yan eh. Yung Oo. SAL-N, pwede namang i-correct yan kung may mali. Statement of assets and Oo, liabilities. oo. Nako. Ayun nga, ang problema. Okay, tapos ito, confidential fund din. Pangalawa. Di ba? At alam mo ba, Oo. ito masaklap niyan, Jen, ha? Mm. Alam mo ba kung bakit nangangamba ang mga congressman Oo. at ang isip nila ay madidismiss ito kung talagang itutuloy ang ombudsman? Alam mo ba kung bakit? Okay, anong bakit? Anong Kasi dahilan? ito may lumang video na kasi ito eh. Si Ombudsman Martires ay kinwestiyon na dati sa House of Representatives sa hearing ng budget niya. Tinanong na sa kanya yung tungkol dyan eh. Tinanong si Ombudsman ni... Sino ba yung babae yun eh? Si Franz Castro din ang Oo. nagtanong. Oo. Ang tanong ni Franz Castro, ito bang mga confidential funds nyo? Asan ba yung mga resibo nito? Oo. Sino ba mga pinagbibigyan nito? Yes. Kaya pwede ba namin isubmit? Isubmit nyo ba sa amin? Mga pangalan? Sinagot na pangisi niya eh. Nakangisi si chairman Sabi ni si Martires. Ombudsman Martires eh. Kung ibibigay ho namin sa yung listahan ng kung kanino namin ginamit ang mga confidential fund, hindi na ho confidential fund yan. Oo. Di Tama. ba? Oo. Ibig sabihin, kung gano'n ang stand ni Ombudsman Martires, yung mga inilabas ng mga kongresista na bakit ibinigay yan kay Piatos? Bakit ibinigay yan kay, kung kanino mga Kay mga Mary peking Grace, pangalan? kung sino-sino, yes. Ibig sabihin, para kay Ombudsman Martires,
walang basihan sa batas yun. Kasi nga, confidential fund. Oho. Walang pangalan nga yung nilalagay. Kung ang batayan ito yung mga naunang pahayag niya. Oo. Di ba? Kaya Oo. palagay ko, ito ang kanilang ikinatatakot. Oho. Di ba? Na kapag ka hinawakan ni Ombudsman ang kaso ni Vice President Sara Duterte tungkol sa confidential funds, ay sabihin ni Ombudsman Martires na, ito na rin tinanong niyo sa akin dati. Mga pangalan na, talagang ganito pangalan niya, talagang gagamit ng pseudonym yan. Confidential Confidential fund nga, oo. Diba? Ah. Yan na sinasabi natin dyan. Well, ako binabasa ko itong statement ni Kong Joel Chua. Oo. May binabanggit sa dito na desisyon din daw po nakataas-taas ang hukuman noon pa lang 1995. Okay. Sa mga petition para naman daw po madisbar ang Noy Ombudsman Anyano Desierto. Sinabi daw po ng Korte Suprema na dapat munang maalis ang ombudsman sa pwesto sa pamamagitan ng impeachment bago papanagutin sa kasong kriminal o administratibo. Ayon po kay Chua, sa kanyang pagkakaintindi, dapat munang hintayin ang resulta ng impeachment trial. Maaari anyang imbestigahan muna ng ombudsman ang iba pang mga respondents sa mga reklamo laban daw po kay BP Sara Duterte. Ayun. So yun ang kanyang punto. Yung kanyang Kasi although si Anyano Desierto, hindi naman vice president, pero ito impeachable official. Tsaka hindi naman ito na-impeach dyan. Yes, hindi ho na-impeach si Anyano Desierto noong time na yun. Ano, ha? So parang gusto At sabihin, saka walang nakahaing impeachment. wala, disbarment lang yung kay Anyano Desierto. Yun. Oho. Pero well, ang punto ni Joel Chubata sa usaping ito, dapat tayo hinintay ng ombudsman. Di ba? Pero ako naman, ba't nyo kasi sinabit sa ombudsman yung mga papeles? Aaktuhan nila yan, di ba? Oo. Ipinadala nyo sa kanila, di ba? Oo. At kaya ako naman, Jen, kung kayo ay confident, Oo. kasi confident sila na Matibay ang ebidensya, no? pinapahayag nila sa publiko Para na sa kanila, magiging guilty si BP Inday. Guilty na eh. Ha? Oo. Wala nang lusot. Dapat dito ay accountability. Yes. Ang accountability nito, Jen, hindi naman sa impeachment. Dahil sa impeachment, tanggal lang siya. Oho. Sa ombudsman, kulong ka. Oho. Pag may kasalanan ka dyan sa paghulustay ng pondo, makukulong ka. Nako. So, dito ang accountability. Kung Kaya- accountability ang hinahanap natin. Kaya pala meron agad paratang yung isang mambabatas na kabilang sa Makabayan Black Nason. Alam mo ba kung anong kanyang paratang Anong agad? paratang? Nako, mawa-whitewash yan! Mawa-whitewash yan! Sino yan? Sino yan? Ayan nakita niyo po sa telebisyon? Aba! Ay, ang ganda ng ngiti, Yung pinsan ni Atty. Claire Castro. Hindi ko isa yan. Sabi Di ba? magagalit sa atin sa Auntie Claire. Ano sabi ni Franz? Sabi niya, Aha. nako, pinaalalahanan daw po nitong si Kong Franz, si Ombudsman Samuel Martires na nakabantay ang maraming tao. Ba? At kung paano niya hahawakan ng reklamong korupsyon laban daw po kay Vice Presidente Sara Duterte. Marami nangangamba, baka magkaroon daw po ng whitewash. Ayun. Baka whitewash ang kaso, kaya kahit na mabigat, Nason, Ba? mga kababayan, Mabigat ebidensya. mabigat ang ebidensya Ayun. laban sa pangalawang Pangulo. At nakabigat. Siguro, naalala niya, Sako-sako daw naalala siguro ni Franz Castro, Oo. ako nga pala yung nagtanong sa kanya. Oo. Na ang tanong ko sa kanya, bakit walang resibo tong mga confidential funds nyo? Yan, Kanino nyo ito pinamudbod? Ano mga pangalan? Kasi gusto namin malaman kung sino yung mga yan. Ipahahunting namin sa mga tao. Sabi ni Ombudsman, kung hihingin nyo sa akin yung mga pangalan na yan, hindi na yan confidential fund. Yes. Hindi ba? Oho. Mukhang parehong-pareho nung kay BP Inday. Biglang nalingon ni Biglang nalingon ni Kong Franz. Oo. Kahit teka nga, di ba ang nagtalaga sa iyo bilang ombudsman si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Aba, Bigla pa niya naalaala ganun pala yun. Oo. Talaga na ibig sabihin bang ganun kung sino nag-appoint ay Oo. hindi na patas, Jen? Kung Ha? si Kong Franz ang magsasabi. Pero ako naman, hindi naman ganun. masasabing ganun. Kasi sa Supreme Court, Jen, pag inisa-isa mo yung mga justices dyan, Oo. hindi naman nakasalukuyang Pangulo ang nag-appoint Oh, yun na nga. Isa pa lang yata ang na-appoint niya, di ba? Oo. So,
Dahil ba doon hindi na natin pagkakatiwalaan ang mga appointed ng mga nakaraang Pangulo dahil Mali naman nakakamba tayo na hindi sila patas maghatol? Mali naman yun. Hindi ba? Oo. Mali po yan. Nako. Ay, may pahayag pa, Nelson. Sino yan? Mayroon pang isang sumama sa mainit na usaping ito. Sino na yan? Ito po naman ang prinsesa Ba? ng Kamara de Representante. Aba, Opo. may prinsesa na pala. May doon. prinsesa po ang Kamara de Representante sa katauhan po ni Princess Abante. Ayan, may boses daw yan, Sid. Yan. Pakinggan na lang natin. Pakinggan natin, Ang Ma'am prinsesa. Princess. Noong una, we have not received a copy of the said order to file a counter affidavit. Ako personally, I've learned about it through the reports, and I've seen it on social media. What I can confirm to you is that the plenary adopted the report of the Committee on Good Government and Public Accountability on June 10. And then the committee report was furnished to the Ombudsman they received it on June 16. Nita. So, it appears that the Ombudsman acted upon the recommendation of the committee. What I know is that the House or the committee itself did not file any complaint, but it appears that the Ombudsman acted upon the recommendation of the committee. Pag ganun po ba ang complainant, House of Representatives and Good Government? Dun sa ano kasi sa heading ng nakita ko nakalagay yung committee I still have to read about it and review my limited knowledge of the legal processes, no? Pero I will get back to you on that. On your question on kung ano ang implikasyon nito sa impeachment, hindi ko pa rin yan masasagot. We have to talk with the yung legal and also the panel of prosecutors. But just the same, dapat magtuloy-tuloy pa rin ang impeachment trial. Ni Ma'am Princess, Oo. kaya kami nagbigay ng kopya sa Ombudsman, bahagi lamang ito ng proseso Okay. at hindi ito reklamo. Kumbaga, nagbigay lang kami ng kopya sa inyo. Na ang nakalagay doon ay nire-recommenda namin kasuhan. Di ba? Recommendation yun di ba? Alam mo, yun ang punto naman, ang sagot ni Ombudsman Martirez. Ito sagot ni Ay, sige. Ito sagot ni Oh, sige. Ombudsman, ha? Meron Ang pa tayo. sabi ni Ombudsman, Yan. Samuel Martirez, bakit ba nila kami pinopornis ng kopya ng resulta Yan. ng kanilang investigation? Oh, nakita mo yung picture niya, parang talagang nanguusisa talaga, Ano yun? Oh. Gagawin naming ano? Pardon the word. Pero ano yun? Gagawin naming scratch paper. Hindi kami dapat parnisan ng kopya. Ayun. Kaya pala, sabihin, kung ako pala titingin doon, dapat pala, hindi mo na pinadala ng Ombudsman. Hindi na. Oo. Hindi nga. Hindi mo padadalhan. Unless nga, gusto mo ang ombudsman aktuhan yung, di ba? Kasi ang ombudsman, meron yung motu proprio Power, yes. na Oo. kahit wala nagpapail Kaya sabi ko nga, napanaginipan lang ni Ombudsman Martirez, pwede niyang gawin. Ang problema, binigyan mo ng dokumento, may mga ebidensya pa. Oo. Anong gagawin nga naman nila doon, di ba? Sabi na, bakit may ganito rito? Hindi, dapat daw Di ba? ginawa ni Ombudsman doon, dapat inupuan mo lang yan. Hindi mo yan ginala, tinanggap mo lang. Sasabihin ni siguro yan, nagbayad ba kayo ng parking fee? Ayun lang. Kasi bahagi lang daw pala ng naman, yun impeachment process, yun yung report na yun, binibigyan lang ng kopya ang Ombudsman, Kaya Nelson. lang, tama naman yung ginawa ni Ombudsman Martirez, Oo. di ba? For public, ano tawag doon? Interest Oo. Public interest. Kasi ang sigaw nila, public accountability. Accountability. Ang gagawa talaga niyan, Ombudsman. Kaya pala sabi ni Ombudsman Martirez, Oo. ni Uncle Sam, Yes. parang naguguluhan ang tagapagsalita ng Kamara dahil malinaw sa dokumento ang mga aligasyong sinampal laban kay BP Duterte, ilang opisyal,
ng OBP at ng DepEd. Oh, nag-hire na niya kayo ng ganyan. Eh, para niyang nalilito. Kinukumpirma naman ng ombudsman na itutuloy po nila ang investigasyon. Ayun. Pero, sabi naman ng Kamara, sapat na panahon para sumagot daw po sakaling magsumite ng counter affidavit si Duterte, iba pang respondent, kung hindi, makikipagtulungan ng komite, posible silang maharap daw po sa contempt. Pero ito na siya aywan ko, nakahapon pinapanood ko yung press ko ni Kong Joel Chue. Tinignan niya sa isang positibong aspeto. Sabi niya, kaya siguro umakto ang ombudsman kasi para sa kanya, baka may nakita rin anyang matibay na ebidensya. Ayun nga, yun yung sinasabi natin. Diba? Tama siguro. Kung ako si Kong Joel, tama naman, matibay naman ang ebidensya natin. Di tama din yung gagawin ng ombudsman. Nervyoso lang si Franz Castro. Yun na nga. Kasi naka-enkwentro na niya si ombudsman on the same issue na confidential funds. At sa tingin niya, mukhang para kay Franz Castro, lahat ng intelligence fund dapat may resibo, may pangalan ng totoong tao kung kaninong binigay. Kasi alam mo kung bakit na gusto malaman yan? May makapagbulong sa akin. Ano? Ang motibo, kasi gusto nilang malaman ang puntirya ng intelligence fund ay sawatain yung grupo nila. Ayun nga. So kung malalaman kung sino yung mga yan, Mas matindi intelligence nila. yun ang ano. Sa loob kasi ang balita ko, ewan ko kung totoo ito, sa baba, kung kumpirmen, sa loob ng halos hindi 4 na taon, ng panunungkulan ng Duterte administration, walang nangyaring recruitment po ang mga taong labas. Nalagas nga. Wala hong naging recruitment, kaya galit po ang mga taong ito. Kaya parang, ngayon na ang aming pagkakataon. Ayun nga. Sabi naman ni Ombudsman, yan ang akala mo. Ang problema, na nagka-encounter na ho sila dito Hanapin niyo yung video na yan, maganda yun Yun na nga. Hindi, nagkaroon sa social media. Madaling hanapin yun. Ay, pero may pahabol pa si Kong Joel Chua. Meron pa? Nelson, Ano sabi? Pakinggan natin. Ukol pa rin po sa usaping ito, nililinaw po yan na wala silang nais palabas yung tungkol sa hakbang ng ombudsman, Kaugnay po ng reklamo laban kay BP Sara. Sige. Anong pahabol mo? Baka bigyan natin ng maling pakahulugan. Ayun na nga Ito pala talaga. Ito talaga ang tunay. Sige nga. Kong Joel. So ayaw naman po namin mag-insinuate kung ano ang nasa isip ng ating ombudsman. Baka kung makita po nila ang aming mga ebidensya, magbago ang kanilang isip. But the mere fact na inadapt nila yung aming committee report nang hindi pa man din naka-attach dun yung mga ebidensya, ibig sabihin po nun, malamang nakikita po nila, meron na pong probable cause. Ayun naman pala. Ayun ang tama. Di ba? Paano kung sabi nga ni Ombudsman, tibay pa lang ebidensya ng Blue Ribbon Committee? Magbabago na kayo ng... Hindi kakainin nyo lahat mga sinabi. Lalo, sasabihin nyo pag whitewash, whitewash? Di ba? Gusto mo, paliguan kita. Pero teka lang, ang tanong ko lang doon, ewan ko, ano ba yung sinabi ng Ombudsman, guilty. Hindi na pwedeng i-guilty ng impeachment court? Hindi ba magiging double jeopardy yun? Hindi, magkaiba kasi impeachment, tatanggalin ka lang. Tatanggalin ka lang. Oo nga pala, Tama. Kasi dito, administrative criminal case, kakasuhan ka na. Ayun. Kung magiging guilty si BP Inday sa impeachment court, tatanggalin lang siya. Sa ombudsman naman, Nandun yung parusa. tuloy ang Well. Ang magiging komplikasyon yan, kung hindi pa tapos ang impeachment pero wala ng probable cause. Ayun. Kasi sasabihin ng mga abogado, doon nga sa korte na mismo. Diba, doon nga sa ombudsman, walang Hindi nga tumindig Naku. Pero dahil dyan, napakinggan niyo po inilatag namin ng magkabilang panig. Wala tayong pinapanigan, walang kinakampihan, walang... siguro napansin niyo naman. Wala rin tayong pera. Kaya po... 24 pa lang. Ay, ganun talaga. Lilipas din yan. At dahil dyan, ang magiging Vox Populi natin ay ganito. Batay po sa naunang pahayag namin at tinalakay namin ang magkabilang panig, dapat pa bang ituloy ng ombudsman ang investigasyon sa kaso ni BP Sara kahit may impeachment case ng naisampa sa Senado? Ulitin ko po, pakinggan niyo mabuti, baka kayo ay malito. Dapat pa bang ituloy ng ombudsman
ang investigasyon sa kaso ni BP Sara kahit may impeachment case nang naisampa sa Senado? Yan. Kung ang sagot niya po, opo, ituloy yan ng ombudsman yan. Letter A. Kung ang sagot niya naman po, hindi, tigil yan. Hintayin mo ng impeachment. Yan. B, itigil po ng ombudsman yan at hintayin ang resulta ng impeachment.